Ipapaaresto ni BBM si General Romeo B. Puques? Umani ng matinding reaksyon sa social media ang Facebook post ni Doc Lorraine Badoy, dating Undersecretary ng Presidential Communications Operations Office, matapos niyang ihayag ang plano umano ni Pangulong Marcos Jr. na ipaaresto si retired Major General Romeo B. Puques sa darating na Lunes, bukas, January 4. Ito ang post ni Doc Badoy. Bongbong Marcos is having General Puques arrested on Monday. Hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo, pasista ka pa, adiktos. Doc Lorraine Badoy. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na nagkukumpirma o nagtatanggi sa sinasabing pag-aresto. Okay, as far as I remember, pangalawang instance na ito na lumabas ang ugong-ugong na aarestuhin na si General Puques. I think before Christmas or after Christmas, may lumabas naman na balita na pag dating daw ni General Puques galing bakasyon sa abroad, pagdating niya aarestuhin siya. So far, walang nangyaring pag-aresto. So ito, follow up, haka-haka o speculation na bukas, mas specific, bukas may pitsa na aarestuhin na si General Puques. Okay, bakit siya aarestuhin? Sinampahan po siya ng I think PNP, CIDG, nagsampa ng kaso na inciting to sedition complaint sa piskalya. So, hindi ko alam ang status sa kaso. Kung may warrant of arrest, most likely na-indict na siya, nakitaan ng probable cause, at ang piskalya nagsampa na ng kaso sa korte. So ang korte i-determine na ngayon kung isyuhan ng warrant of arrest o hindi. Sinearch ko ang inciting to sedition kung bailable ba. Ang na-search ko is depende sa ebidensya ang presented. If the evidence presented is very, very strong, possibly non-bailable. Depende na sa determination ng judge. So, non-bailable. Kung mahina naman ang ebidensya, pwedeng bailable offense ang kasong ito. Again, depende sa ebidensya. If the guilt is so strong, ang parusa nito is life imprisonment. Okay? So, antabayanan po natin ito. Nag-ugat siguro ang kaso nitong mga nakaraang kilos protesta na kung saan ang United People's Initiative na pinangunahan ni General Puques ay I think 2 o 3 beses na nag-conduct ng protest rallies laban sa korupsyon. Sa mga nababasa ko lang na post, mga pahayag ni General Puques na hindi naman siya nananawagan ng overthrow ng government, kundi nananawagan siya ng transparency at accountability laban sa korupsyon. But depende na yan sa prosecutor, depende na sa judge. Ito, nagbasa ko ng mga comments. Medyo iba ang mga okay. Basahin natin ang mga comments ha. Ray Acabs.
Yung nagsasabi ng totoo, pinapaaresto ni BBM. Pero yung mga kawatan sa kaban ng bayan, malayang nakakapag-abroad sa ibang bansa, iba na talaga ang utak. Example, Saldico, o yun, hayahay ang kinabuhi, enjoying life sa ibang bansa dahil nakakuha na ata siya ng citizenship sa ibang bansa, kaya hindi na matrace up ng gobyerno. Isa sa mastermind si Saldico sa malawakang korupsyon na ito, but ngayon enjoying life siya. Ano ba? Si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, marami ang mga nag-implicate sa kanya, kaya lang as of now walang naisasampang kaso sa kanya. Yung Cabral files na matindi ang nilalaman, parang napaka-imposible na lahat yon magawa ni Yusek Cabral na hindi dumaan sa kalaman ni ex-secretary Manuel Bunuan. But ngayon, dahil wala namang nagsasampa ng kaso sa kanya, ay ayun, happy siya, nasa US ngayon. So ito ang sinasabi dito, na kung sino yung mga na-involve sa malawakang korupsyon, libre sila. Samantalang si General Poques na nagsasalita lang laban sa korupsyon, yan na, aarestuhin na. Okay. Phil Rice, sabi niya, subukan ninyong arestuhin si General Poques o nino man sa mga retired officers ng pulis at militar, at lalong mag-aalab ang galit ng mga Pilipino. Palagay ko, agree ako dito, pag matuloy ang pag-aresto sa kanya, lalo na kung non-bailable, nako, magiging ito, lalong rason para ang taong bayan is magalit. But depende, let justice takes its course. So good luck po kay General Romeo B. Poques. The Supreme Court has made a final decision. Special Provision 1D of the unprogrammed appropriations of the 2024 GAA is unconstitutional, along with Department of Finance Circular 003-2024. Thus, former Finance Secretary Ralph Recto had no authority to transfer funds of government-owned and controlled corporations to the National Treasury to finance the unprogrammed appropriations of the 2024 GAA. Finance Secretary Frederick Go and National Treasurer Sharon Almanza should now return Philippine Deposit Insurance Corporation's 107.23 billion that Secretary Recto transferred to the National Treasury in January of 2024. Yun na po. To me, good news ito, na once and for all, pinal na ang desisyon ng Supreme Court. Yung Special Provision 1D na yun, na transferring pondo ng GOCC, So, malaking sampal sa mukha na naman ito sa Marcos Jr. administration. Dahil kababago lang, last month ba yun, yung decision ng Supreme Court na inutusan ang national government na ibalik yung 60 billion pesos na transfer from PhilHealth to National Treasury. So yun lang ang nadesisyonan. But ito ngayon, final decision ng Supreme Court, pati na rin yung 107 billion na pundo ng PDIC
ay unconstitutional, ay dapat ibalik na sa PDIC dahil importante po yun, yung mga banking system natin kailangang palakasin. Sa ngayon kasi delikado ang mga depositor sa bangko dahil ang laki yung pundong nawala, 107 billion. Pinakialaman ni Secretary Recto, ginamit, sabi niya, economically correct, politically wrong but economically correct. Ay okay lang sana kung yung mga pundong yan ay inimplement ng husto. Okay lang sana kung hindi mga palpak ang mga flood control projects. Ay wala eh. Kitang-kita naman ngayon na ang daming kapalpakan sa flood control kung hindi ghost, substandard. O di, anong katuturan na gamitin mo yung pera sa mga proyekto na hindi naman maayos ang pagkagawa? So ngayon, sinasabi pa ni ngayon ES Recto na wala daw siyang kasalanan dahil sinunod lang niya ang utos ng Congress. Kahit utos ng Congress yan, ang Supreme Court, ang final arbiter of the law, final interpreter of the law, has decided na unconstitutional yung ginawa ng Congress. Ginawa na, basta the whole GAA, hindi naman whole GAA, yung provision 1B, yung pag-transfer ng mga pondo ng GOCCs or PhilHealth at saka PDIC, unconstitutional. Wala nang palusot na sumunod lang sa utos ng Congress, common sense lang, nasasayang lang yung pera, hindi nagagamit. Anong nasasayang pera na PhilHealth? Ang daming naghihirap na membro ng PhilHealth na kakapiranggot ang benepisyo, tapos mamaya gamitin mo lang ang pera ng members ipang implement ng flood control na yun nga, karamihan palpak, substandard at ghost project pa. So again, this is another victory ng taong bayan, itong desisyong ito ng Supreme Court. Problema yan, paano ibabalik? Baka matulad na naman sa PhilHealth na binalik yung 60 billion, tayo pa rin ang nagbayad dahil galing sa budget, taxpayers money. Baka ganito na naman ang mangyari, itong 107 billion PDIC fund na yan, baka next year pa nila yan maibabalik at budget na naman. So sabi ni Attorney Vic, doble pagnanakaw. Ninakawan na tayo kung unang transfer nila, ngayon na ibabalik ang pundo, tayo pa rin ang mag-shoulder, kaya doble nakaw. So yun na po, nakakatuwa sa Supreme Court. Talagang last bastion of democracy po itong Supreme Court. At ito, usaping 2026 budget tayo ngayon, nagbabadya na naman ang panibagong petisyon o kasong isasampa sa Supreme Court kung ang Pangulo hindi niya i-veto ang mga pork barrel sa 2026 budget, dahil according to some lawmakers, punong-puno pa rin daw ng pork barrel itong 2026 budget. At mismo si Congressman Edgar Eresena ang nag-warning, pag hindi ibeto ng Pangulo yung 243 billion na unprogrammed allocation, ay mapipilitan siyang magsasampa ng petition sa Supreme Court. So good luck po, Congressman Edgar Eresena. Salamat sa iyong pagmamahal sa inang bayan.
At salamat sa Supreme Court sa mga desisyon nilang ito na pinababalik na ang 107 billion na PDIC fund.